Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today nasa mga taga-Efeso chapter 1 verse 4 to 5. Sinasabi dito na, bago palikhain ng sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Pinaplano ng Ama ang ating pagtubos. Ito ay nangangahulugan na ang Diyos Ama ang nagpasimula at nagdisenyo ng plano para sa kaligtasan ng sangkatauhan, na sa huli ay sinagawa ni Jesucristo, ang anak. Sa krus, sa esensya, inayos ng Ama ang buong proseso ng pagtubos sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesus upang magbayad sala sa mga kasalanan ng tao. Ang plano ng pagtubos ng Ama ay nakikita bilang isang gawa ng napakalaking pag-ibig at biyaya. Nag-aalok ng kapatawaran at pagpapanumbalik sa sangkatauhan sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan. Nagawa ni Jesucristo ang pagtubos sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus, pagbabayad ng parusa ng kasalanan at pagbangon mula sa mga patay. Ang gawain ito ng pagtubos ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa Diyos. Ang pagtubos ay nagliligtas sa atin mula sa ating likas na kalagayan ng pagkaalipin sa kasalanan. Niligtas din tayo nito mula sa sumpa ng kautusan, sa pagkakasala ng ating kasalanan, at sa kapangyarihan ng kasalanan. Inilalapat ng banal na espiritu ang pagtubos sa mga tao sa pamamagitan ng pagkakaisa sa kanila kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Nangyayari ito sa sandali ng pananampalataya at ito ay personal at nakapagliligtas. Ang mga Kristiyano na naniniwala na ang pagtubos ay ang gawain ng tatlong isang Diyos ay nakakaranas ng realidad ng pagtubos sa presensya ng Espiritu ni Kristo. Ang ibig sabihin ng pagsisipsip ng pagpapala ng pagtubos ay ganap na tanggapin at maranasan ang mga aktibong benepisyo at pagbabagong dulot ng pagtubos. Partikular na sa konteksto ng relihiyon na karaniwang tumutukoy sa sakripisyo ni Jesucristo na nagpapahintulot sa mga tao na magpatawad sa kanilang mga kasalanan at magpagkasundo sa Diyos, na mahalagang tumatanggap ng biyaya at kalayaan na hatid ng pagkilos na ito ng pagtubos. Ipinahihiwatig nito na ang aktibong pagtanggap sa bagong kalagayang ito ng pagkatao at pinayagan itong ganap na maimpluwensyahan ng iyong buhay. Ang pagiging mapagpasalamat at mapagmahal bilang mga ampon ng Diyos ay nangangahulugan ng pagtulad sa kabanalan ng Diyos at pagpapasikat ng iyong liwanag sa harap ng iba. Ang ibig sabihin ng italaga ang iyong buhay sa paglilingkod sa Diyos ay italaga ang iyong buhay sa pagsunod sa mga turo ng Diyos. Ihanay ang iyong mga aksyon at desisyon sa kanyang kalooban at aktibong ginagamit ang iyong oras, talento at kakayahan para matupad ang kanyang layunin sa mundo, na mahalagang inilalagay ang Diyos bilang sentrong focus ng iyong buhay at pamumuhay ayon sa kanyang mga halaga. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.